Ito po ay nasa wikang Bisaya, ano po, pero gagawan ko po siya ng summarization para po maintindihan ninyo, no? Ito siya ay Bisaya at papaliwanag ko na lamang po. Meron siyang nangyari na sinubukan ko yung kanilang paliwanag sa Oseas 2:11. Kung saan kasi meron kasi ako mga nakakasalamuhan ng mga SDA, sasabi kasi na yung iyang adlong ipapahuli dyan o kanyang mga sapat dyan is referring daw sa linggo. Actually, ganito yan. Nung araw na yon, nag-live ako sa straight to the point, pero may nag-comment sa akin na subukan ko daw isang SDA commentator. Sabi niya sa akin, subukan ko raw itong si Cesar Miano. So, sabi ko, paano susubukan yan? Sabi mo sa kanya na pasukin ko siya, pero wag siyang ng iba kasi hindi siya masusubukan ko niyan kasi kapag iba, hindi siya masusubukan ko. Ang nangyari, nag-live si Cesar Miano ng gabi, tinry ko pasukin, pero hindi ko pala pwede pasukin kasi bawal. May ibang nag-ooperate sa kanyang cellphone, ayaw namang mag-accept. So, hindi siya pwede pasukin. Sa madaling salita, hindi pwede matanong itong si Cesar Miano. No? Bawal siya tanungin sa through live. Ang gusto niya tanong, yung sa comment section lang. Kung saan is nakokontrol niya yung mga itatanong sa kanya. Kung ayaw sagutin, nasa kanya na yon. Kung pwede niya sagutin, sasagutin niya. Yun ang style pag sa hanggang comment section ka lang kukuha ng katanungan. Ngayon, ang nangyari, tinry ko pasukin pero ayaw ko pa pasukin kaya napagdiskitahan ko yung programa ni Jolito Daig. Si Jolito Daig, yung laging kumukontra kay Eugene Gapo na wala namang laban kay Eugene Gapo. No. So siya yung aking kinumpronta kasama yung kanyang mga kasamahan sa SDA para ma-confirm kung tama ba ang kanilang katuruan sa Oseas 2:11. May mga nagsasabi, majority of the Seventh-day Adventists may nagsasabi na yung nakalagay dyan na kanyang mga sabat, yun daw ay ang linggo. Yun daw ay ang linggo. Pero nakapagtataka, walang sumagot sa akin doon na yun ay kanyang linggo. Bago sa sinabi nila yun ay kanyang Sabado. Panoorin po natin ito dahil maganda pong Bible study ito kung saan sinubukan ko sila ng husto. At mamaya-maya or bukas siguro, idudukto ko yung karugtong nito kung saan ang tanong ko naman tungkol sa unang Korinto 10:25 hanggang 30 kung saan nahirapan sila ng husto at ayon pa kay Last Day Events, si Jolito Daig ay mali ang isinasagot sa akin. Ayan na, nagkontrahan na sila. Pero wag natin simulan ng ating video. Sa mga bago po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na i-upload ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Abot naman sa kalasag gubat man ni dare sa panahon pa ni sa mga estrella sa una nga gipang Si Kwan, kato si Kwan, patulya sa kato si Jali. Si kato si Kwan, bakor. Nagalabaton na ba ko da? Request. Mag-istorya si Jando mo. Brother Jando. Okay bro. Brother Jando, good evening. Hello. Dungog ko? Oh, dungog. dungog tinaw kayo sa masagugmat sando may gabi dia. Ikan kaganina ba nag-live ko ganina. Nya kay nag-live ko ganina unya kay nay nag-ingon ako nga ako daw ang sudlon ni si si Cesar Miano. Nya gikan ko sa iyahang karon di ba kasulod dito di ay.
So, ikaw may Buta? nakita nga nag-live, ari na lang ko si mga musulod. Kaya siya ata ko mangutana. Sige. Na, kuhaan man. Kaning, ako na lang ipangutanan ni mo diha, bro. Okay ra, bro? Sige, kaya na manubag diri daghan. Ang mga SDM may nagpalibot na ko ron. Di ba magkapalibot eh. Ah, si Albert, manubag ana. Puro mo SDA ka mong tulo? Puro sa SD. Okay, puro mo din mo SDA. Unsay pagsabutin nyo aning Osias 2:11, bro? Okay, 2:11. Osias 2:11. Actually, yatang basahon be. Actually bro, diri sa Osias 2:11, kung may sigot about historical, ini nga kung tanan na to ang Old Testament, dunay mga practice ang mga Hudiyo nga mga sabat nga gasimba sila mga Baal, and then wala sila nagdaig sa Ginoo. Kaya kana nga sabat gi-mention diha nga sa Osias 2:11 nga undangon ko ang word nga inyong, so meaning nag-refer sa mga tao nga practice nila. So ang word nga sabat diha nga kanang sa creation weekly sabat hangtod kana wala gyud nawala. So kung imbasahon mo diha nga ang context diha manggod ngisgot mo about sa ang Osias ba mahitungod sa mga kuan sa mga Diyos sa mga practice ato ganing basahon bro sa Osias chapter 2 mo na ang understanding kung mahisgot about sa dahamag classic sabat go sabat of the land, sabat of the feast, and then ang kanang creation nga sabat never gina nga wala giwala kay nga naman sa creation man na siya, memorial man na siya. Kanang Osias chapter 2 verse 11 nga I remove the Sabbath, unungon ko ang inyong mga practice. So meaning mo na yung mga practice sa mga Hudiyo nga wala gid nagdaig sa Ginoo nya nagsimba sa kaglain nga mga Dios. Kana nga mga Sabbats. Ato basahon sa diri sa kuan sa na kay Biblia diya bro kuan kanang sabi na sa Basaria. Ayun, maliwanag sa kanyang sagot. Ang sagot niya dyan is yung Sabat at tinutukoy daw sa Osias 2:11 na ipapatigil, yun daw yung mga Sabat ng mga Hudiyo sa kanilang pagsimba doon kay Baal. Ba, meron na palang Sabat yun. Meron palang Sabat yung pagsimba kay Baal. Okay, so yun ang kanyang paliwanag. O, tuloy natin. Osias tas broad kina siya bro about sa kanang Osias chapter 2 kay na kuan na siya kanang buraog makonek nimo na siya dito sa sa chapter 2 verse 16 makonek nimo sa sabat pero dili bot ipasabot kanang sabat nga abot sa weekly sabat kanang ikapito nga creation gyud sa Genesis chapter 2. So mo na siyang mga siguro practice na sa mga Hudiyo sa cultures nila nga panahon kang Osias nga time nga mga practice. So ma-coincide na siya nga pangutana dito na siya sa Colossus chapter 2 nga mga sabat nga practice sa mga Jewish people. Yun. So, recap tayo konti. Ang tanong ko sa kanila, ano ang paliwanag nyo sa Osias 2:11 na merong mga sabat na pinapatigil? Ang sabi nila, yun daw ay mga sabat na practices ng mga Hudiyo upang sambahin si Baal. Unsay pagsabutin nyo aning Osias 2:11, bro? Okay, 2:11. Osias 2:11. Actually, yatang basahon be. Actually bro, diri sa Osias 2:11, kung may sigot about historical, kini nga kung tanan na to ang Old Testament, dunay mga practice ang mga Hudiyo nga mga sabat nga gasimba sila mga Baal. Nakapagtataka, ba't sabi niya naman dito na nakakonek yon sa Colossus 2:16? Osias. Tas broad kina siya bro about sa kanang Osias chapter 2 kay na kuan na siya kanang buraog makonek mo na siya dito sa Colossus chapter 2 verse 16. Ang paliwanag ng SDA sa Colossus 2:16 na mga Sabat is the ceremonial law Sabbats. Tapos ang sagot niya nung una, yun daw ay tumutukoy sa mga Sabat na practices ng mga Hudiyo upang sambahin si Baal. Kanang Osias chapter 2 verse 11 nga I remove the Sabbath, unungon ko ang inyong mga practice. So meaning mo na yung mga practice sa mga Hudiyo nga wala gid nagdaig sa Ginoo nya nagsimba sa kaglain nga mga Dios. Ibig sabihin, sa kanilang turo sa patungkol dito,
Yung mga ceremonial o Sabbats, ginawa yun para sambahin si Baal. Oy, ano ba namang klaseng turo ito? Tuloy natin. Unsa man ang adlaw, bro? Okay. Ha? Unsa man ang adlaw? Nga nang gitawag mo na og Sabat, saan ang adlaw di? Kana nga kuan yapon mao gyapon na sila ang pag ang kana nga sabat kung sa nabatnan sa 7 sa kuan sa pagsabot sa mga uban nga mga Bible scholar matawag gyapon nato na nga kana nga sabat mo na ilang pahulay sa una matawag na gyapon nato og for example ang kana nga sabat mo na sang aday pahulay yun nga for example nabasa nato sa tinabulgatan Sabado ba na wala ka balo Saturday ba na basta kay hisgot diya nga sabat race na sa diya nga mo na kapulayan sa mga Hudyo sa unang practice class diya during ni time ni Uzias. Mao guys, unsa nang adlaw ng Sabado gisgutan diya? Kay sa Latina Vulgata pahunungon ko ang inyong mga Sabado. Unsa man ang adlaw? Mao to si ang kuan mga Sabado mga practice lagi to. Katong mga practice diya sa mga kumbasahon mang context diya manggod. Na sila yung mga practice diya sa mga Diyos-Diyosan diha nga kana nga ilang pagsimba murag wala gid natunong sa pagsimba sa Ginoo kay nagbuhat sila og dili maayo and then gibiyaan sila sa Ginoo and then mao na nga gibawi sa Ginoo giwala sa Ginoo kana klase nga practice makunit nimo na sa Cross chapter 2 verse 14 to 16 nga pinagi sa cross kanang mga Sabbats di apil sa nga cultures pero dili nabot di pasabot nga kanang creation week sa Genesis chapter 2. So meaning mao karon na ang mga practicing sa mga katong nagsimba og mga Diyos katong mga sa Baal diya nga context may tungod kang Uzias nga time Unsa man ding adlaw simbahon si Baal? Sumalat dia sa kuan sumalat dia sa context nga kuan diya nga Sabat mana. Ayun, tinanggal ko na lang yung yung video dito nila. Yung namin yung screen record dahil nag-error na yung video nila no. Tatagalan ako sa paggawa nito kasi nag-error na. Kasi ito si Julito Daig pinutol niya yung live kaya hindi na ma-play. Tinanggal ko na lang yung audio na lang ako sa audio na lang ako nakadikit. Buti na naka-record ako at na-record ko yung yung kanilang mga argumento. Sabi nitong taong ito na SDA rin na yung pagsimba daw kay Baal ay araw daw ng Sabat. Sabi ko sa kanya, anong araw yun? Ikapito. Tamo. Tuloy natin. So, unsang nga Sabat simbahon si Baal? Unsang adlaw Sabat simbahon si Baal? Kung atong tun-an po diya sa kuan actually mahulog gid si kapito gyud kay pagsimba nila kay ang mga Jewish people man go dili man sa magsimba unang adlaw ikapito gina siya lakto na pagkasulti. Okay. Ayan. So maliw nilataw na lang yung background ko. Ayan ha, so maliwanag doon sa sinabi nung isang membro ng SDA na yon na yun ay ikapitong araw kasi hindi pwede maging unang araw yun. Kaya doon sa mga SDA na nagsasabi gaya ni Cesar Miano, sinasabi niya na yun daw ay araw ng linggo, kasinungalingan yung sinasabi mo ha. Matuto ka sa mga kasama mo. Yun ay ikapitong araw. Yung sinasabi na patitigilin ko ang inyong mga Sabat, yun ay ang Sabat na pinapractice ng mga Hudyo na siyang ikapitong araw. Kung saan tama. Yun, tama yun. Bakit? Kasi sa kanilang pagsamba kay Baal, na dismaya ang Panginoon sa kanila, kaya pinatitigil ang kanilang Sabat doon sa mga sumamba kay Baal. Yun ang maliwanag na konteksto doon. No? Sila na sumamba kay Baal, pinatigilan ng Sabat. Anong Sabat yung patitigilin doon? Yon ang ikapitong araw. Yan ha? Yan sa mga SDA na nagsasabi na yan daw ay araw ng linggo, maghunos dili kayo. Yan ng panahon ni Oseas, hindi kailanman sumasamba ng araw ng linggo ang mga Hudyo. Okay. So, continue po tayo.
Okay. Mabasa sa mga uban nga referensya. So, sa to pa Mga kanigingon disciple diri pahunungon ko ang inyong Sabado mo ni kapitong adlaw. Dili na siya Okay. mag-refer sa kapito nga sa creation. Kato na siyang mag-practice sa mga Judeo nga katong bitong about sa mga bulan, mga new moons, mao man na nila. Kato sa pila ka bulan, sa ikaduha nga bulan, mga new moons, mga sabat. Sa to pa Wala siya, kaning inside na siya, pero katong gingon nimo karon bro, katong gingon nimo karon nga nyomon, katong gingon nimo karon nga mga basa sa dia, Ebreno sabi, basa dia, basa dia. Basa katong dia. gingon nimo katong imong gingon ba nga monthly, Sabat, yearly Sabat, kinsa man to nga Sabat bro? Ha? Kinsa man to? Ato sa Kinsa man to nga masama Sabat dia, katong monthly Sabat o yearly Sabat? Kinsa man to Sabat? Si tagiya to, kasi kasugo to. Ato sa masahon diri raw. Di ba kanto kanang Hosea chapter 2, sabi sa bro ato sa masahon ng kwan diri bro. Chapter Okay, manis siya lagi oh. Paunungon ko ang usab ang inyong mga tanang kalipay sa iyang mga pista, ang iyang mga bagong bulan, ug ang mga adlaw nga ipapahulay sa iyang tanan nga mga maligdong nga pagpanagtigom. So meaning mao ni siya kung kini nga mga kuan practice ni siya sa mga uban nga another nga adlaw, mahulog yapon ni siya sa mga sa mga adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo. Diri sa context sa mga pista man nila during may sa pista nga mga ipapahulay sa bulan. So wala pa gibutang diri nga unsa nga adlaw bro nga Saturday man siya diri basta kay nag-ingon sa diri nga sa mga pista or mga kabag-ong bulan nga iyang adlaw ipapahulay sa nag-refer ni siya sa mga bagong bulan nga ipapahulay. Connection na ni. Bro, naa sa Levitico 23 na ang referensya ana nga mga pulong Sa to ba di ay? City katong unang adlaw. So o kanang mga adlaw. Mga pista man ibo ang pasabot diri sa context dili sa pista sa bulan. Kani nga ipapahulay mao ni siyang mga bulan sa pista. Sa mga new moons, bagong bulan. So mao ni ang mga practice sa mga kanyadto mga balot diri siya atong basahon ha. Og akong pagaduawon kaniya ang mga adlaw sa Baal. Mga kanila nagasuno og mga insinso diha sa iyang mga dayan-dayan. So meaning ang issue diri nagsimba sila. And then wala sila nagpasipala ipon sila sa Ginoo ani nga time. Ngiyang mga ariyos ug mga bulawang nagisuot ta kani abot sa mga panalagay mga Diyos-Diyosan, mga paganismo nga pagtulunan. bro, Mga agalo nila ba, mga ipapahulay. so Sa Hiptom nila to, sa Hiptom nila practice. So kaning gingon nimo karon nga monthly Sabat o yearly Sabat nga mo'y gipasabot nga inyong sa iyang adlaw pahulay. Kisa may nagsugo ana? Diha sa kumabisa sa creation mismo ginang Dios natong basahon ang basahon nato Okay. ang Genesis kay mao man creation, weekly Sabbath. Bro, Gilbert, ako yung mga tubang ani sige, kay i-vlog na ba sige, niya sa sige. YouTube? Ayun, yun. So, pilit nang inaagaw ngayon ni Julito Daig ang mikropono dahil napapansin niya nahuhulog na sila sa kumunoy. No? Kaya babawinan niyang microphone, siya na ang sasagot. Nakikita niya kasi, dahan-dahan silang nalalaglag sa kumunoy. Kaya, gusto niya na, eto talaga, Julito talaga, lulukuhin pa tayo magsabi na nga totoo yung kanyang kasamahan, babawiin pa niya. Nako, ikaw talaga Julito, kahit saan kayo lagay, talagang lokohan yung ginagawa mo, ano. O, tuloy natin ang video. Sige. Bro, Jando, kung nasayod ka pa lang sa konteksto ani, Botan man si Jando alado botan man di man padan. dili nimo apilon ang weekly Sabbath niini kay ang Sabat sa Biblia adunay gipahunong kini mga ceremonial Sabat. Ang imong pangutana kinsa ni nga mga Sabat? Takdo sa Ceremonial Sabat ni siya nga gihatag ni Kristo ngadto sa mga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga Israel. Pero adunay gitumbok. Hibalo ba ka kinsay gitumbokan aning ceremonial nga si Kristo man ni nga si Kristo man ni ang ipahinungdan aning ceremonial Sabat. Tanan nga ang katumanan ani si Kristo dito sa kamatayon sa cross. Sa ato ba di ay Kining bro? binulan nga Sabat. Sa ato ba di ay bro? Sana, Ang pahunungon nga Sabat si Kristo. Dili ayaw i-misinterpret. Ikaw bitagyan ko si Ang Kristo katumanan sa sabutan ni. Ang katumanan ayaw i-misinterpret. Ang katumanan ni ini mao si Kristo. Sabas pagdaladhalad nila sa una, mao gyapon si Kristo. Basta moingon gali kag ceremonial Sabat,
ang katumanan ini mao si Kristo. O lagi so ang Sumala. sa to pa ang ceremonial Sabbath mangkamoy pahunungon dire so si Kristo ni. Okay. Sumala sa dire sa Leviticus 23, nagtumbok na usa ka butang kay kining mga seremonyal landong man ni. Sumala sa Kolosas 2, landong sa kamatayon ni Kristo, lantawa sa Kolosas 2:16. Mao ni siya ang gingon landong sa tinuod na butang. Mao ni gingon pahunungon. Ceremonial Sabbath man ni. O niya, Asa mayroon nung- kag kinsay nagsugo ati. Asay mong prueba bro nga ceremonial Sabbath ang gipasabot diha. Pwede ko mga Bible scholar? Okay. Sumala sa labaw pa na sa Bible scholar ning referensya diri sa Kolosas o si Pablo nag-ingon. Dili bro, akong pangutana bro ba? Kay nag-interpret naman good mo god, nangutana man gugod niya. Ayaw. O niya nag-interpret naman good mo sugod. So aron mahimong valido para sa kuha ang inyong interpretation ug wala nang gahimo-himo lang mog inyo. Di ba bakapan og Bible scholar bro nga gusto inyong interpretation? Sumala sa imong teksto gibak-apak ni Pablo. Tatawa sa Kolosas 2:16. Ayaw pangitag laing iskalar nga naa si Pablo nagpaluap. Way labaw ni Pablo. Lantawa Sige. Kolosas 2. Sige, sunod pangutana. Oh. Sunod nga pangutana. Niingon ba si sa Apostol Pablo nga ceremonial Sabbaths ning gipasabot dire? Sumala sa masabtan nimo nga naapil diri ang mga pista lantawa. Oh, busa ayaw tuguti nga adunay maghukom kanimo bahin sa kanunon ilimnon mahitungod sa pangilin sa bulan o sa pag-usubang sa adlaw sa adlaw ikapaulay. Sumala sa konteksto sa Leviticus 23 o sapa na dia. 23, Leviticus 23 na ay mga ceremonial Sabbath diri nga makita nimo. Unya sumala niini nagpuwensa ni siyang wa jud nagkagubot. O nga no ni scholar kay naaman si Pablo nag-explain ini. Asa lagi bro nga niingon sa Apostol Pablo bro nga ceremonial Sabbath lang ning gisgutan diri sa Oseas 2:11. Okay. Sumala sa imong masabtan. Ay, ang referensya. Nag-interpret na pug ka. Ganina nangutana ko Ayaw lagi. ng Bible scholar ni kag si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo na akong patubagon karon, nag-interpret na bukas sa istorya ni Apostol Pablo. Asa lagi mabasa nga niingon si Apostol Pablo nga ceremonial Sabbath ang gipahunong sa Oseas 2:11. Di mo gamit sa Apostol Pablo man. Okay. Sundan ta kada dapita. Sa kung nakasabot ka sa ceremonial, ang konteksto sa ceremonial adunay mga pista. Unya ang Oseas 2:11 nagtukpa gyapon sa Kolosas. Wala niya gi-mention nga ceremonial tong 2:11 pero naay comparison siya tungod kay lantawa unsay kalahian. Oh, comparison lantawa. Hindi mo pa mang ipaliteral nga Katolik gitawag og kining ceremonial to nga tukma man sa giingon ni Pablo dire. Ang imong Oseas 2:11 naay tugbang sa giingon ni Pablo dire sa Kolosas 2:16. Wala may problema niya. Masa may problema? Nay ko'y na enkwentro nga Sabadista ba? Niingon siya kana kunong inyong pahulay nga pahunungon Domingo daw na tinuod to o bakak. Okay. Pwede na to makonsider basta kay nagbuhat-buhat galikag inyo na. Pero sa Dios, Sabado na. Di ba? Kaya kasi Di na may pangutanan ako. Di na may pangutanan ako. Ayan. Ito yung makikita na magka-contradict na statement pilit ikino-combine ni Jolito Daig. Sabi ng Sabadista na naengkwentro ko, yun daw ay linggo. No? Ganun din tindig ni Cesar Miano. Yun daw ay linggo. Sabi naman nung kasamahan naman niya, yun ay ceremonial Sabbath. Yan tanong, yung ceremonial Sabbath ba linggo? Yung tanong eh. Kasi magka-contradict yun, pit kinocombine na isang araw lang. No? So dito mas lalong nahirapan si Jolito Daig. O tuloy natin. Katong giingon sa Sabadista nga ako na enkwentro, matud niya kanang inyong aday pahulay Domingo kuno ni. Sakto yang gisulti o na makaksyad to. Generally Sa mga speaking, Adventista bro, kaya sa mga siya bro. Engelbert, paminaw. Generally speaking, sakto to. Sakto, general Kaya nga, no, speaking. basta O, sige.
Kay general speaking man ka to, bro. General speaking. Sakto man ka to. Generally speaking, generally speaking, sakto to tungod kay kung mag-term gali kag inyo ra na wala gisugo sa Ginoo. Kung mag-term gali kag inyo ra na wala gisugo sa Ginoo. Kung mag-term gali kag inyo ra na wala gisugo sa Ginoo. Yan, matinding kontrahan na ito. Sabi naman ni Julito Daig, kapag sinabi inyong sabat, sa inyo lang yan, hindi yan utos ng Panginoon. Kung mag-term gali kag inyo ra na wala gisugo sa Ginoo. Kung hindi yan utos ng Panginoon, bakit sabi nung isa ceremonial sabat? Dili na siya Okay. mag-refer sa kapito nga sa creation. Kato na siyang mag-practice sa mga Judeo nga katong bitong about sa mga bulan, mga new moons, mama na. Ang ceremonial sabat, utos ng Panginoon yun eh. Wala. Gubot na. Perte ng gubuta sa SDA. Diyan yung makikita ng SDA, mahilig kasi mag-imbento ng idea. Ang nangyayari, nagkukontrahan na. Sabi nung isa, ceremonial law. Sabi naman nung isa, linggo. Ano ba talaga totoo? Sabi naman ni Julito Daig, parehong totoo yun. Kasi yan ay utos na hindi galing sa Panginoon. Sabi na isa, ceremonial law eh. Sino ba nag-utos ng ceremonial law? Sabi naman ng isa, Panginoon ang nag-utos ng ceremonial law. O, tanan mo? Sira-sira na. Wasak-wasak ang mga argumento. Ha? Umuuga-uga na. Sa Bisaya pa, nagkawindang-windang na. O, tuloy natin ang video. Bisan pag Martes na, bisag unsa ng adlaw, pero dili lang daan, nalay ceremonial dili nga Okay. masabtan nimo. Okay na. Niingon man ka nga sakto yung giingon niya. Pangutana, nining panahon sa Osias, gisulat ning 2:11, nagbantay ba daig Domingo ang mga Israelita? Oo lagi, gagingon ako, generally speaking. Naana sila gibantayan nga unang adlaw. Bro, ayaw pag-ingog, generally speaking, bro, kay na-specific nga panahon ni pagkasulti ani. Na-specific nga panahon. Kani panahon ba nga pagsulti ni Osias ani, nagbantay ba daig Domingo ang mga Israelita? Nagbantay gali sa kabulan nga adlaw ipapulay bro. Latawag Levitico 11. Dili na mo yung pangutana, bro. Unsa man ni taon siya eh. Akong pag-focus Apil na. Bro, pag-focus akong pangutana, ingon ka apil ang Domingo. Ang pangutana, kanus man na itabog sa panahon ni Osias, ang mga Israelita nagbantay og Domingo. Nagsugod gali sa Levitico 23. Samot na sa Sige, sa Levitico 23. Sato pa sa Levitico 23, daan ng gabantay og Domingo ang mga Israelita. Maapil ang Domingo kay sa kabulan nga sa ulukan no. Dili ko ako Maapil ang Domingo. bro, ako ning og maapil ang Domingo. Ako ning og maapil ang Domingo kay ang pangutana nako, ingon ba pahunungon ko ang inyong mga adlaw igpapahulay, ingon ka ceremonial sabat ni. Ingon tong Sabadista nga ako na enkwentro, Domingo ni. Ingon ka sakto ang iyang gisulti. So akong follow-up question, kano sa man nahitabo nga sa panahon ni Osias nagbantay og Domingo ang mga Israelita? Okay. Sa Levitico pala, naduna na sila gibantayan nga usak ulan apil ang Domingo tres Mikulis. Lantawan ning Levitico 23. Nan. Muata sa budang Levitico. Sato pa sa Levitico di ay Okay. bro, ang pagpahunong nahitabo. Kay Levitico makikasabutan eh. Dili gisugdan. Pero dito gipahunong sa panahon sa itawag ko Okay. kining So sa panahon pa sa Levitico 23, nagsugod na sila simba ni Baal ani. wala pa kay dili pa man gisugo. Sama ni siya pangutan-on. Ang giingon dire, ang hinungdan anong gipahunungan sila kay nagsimba sila ni Baal. Di ba? Gipahunungan sila kay nagsimba sila ni Baal. Nya matod nimo dire nagsugod sa Levitico 23. Sa ato pa di ay ang ilang pagsimba ni Baal nagsugod sa Levitico 23. Maunong sa Osias gipahunong sila. Ayaw ikarga ang diversion sa Osias. Ang Osias, ang Levitico mo pag Ikaw nakalay may ceremonial midagan sa sabat. Levitico baya. Ikaw may midagan sa Levitico mo nang Ayaw. diri ko sa Osias unta hindagan ang Levitico. Paminaw. Man. Sa Levitico
wala nakarga diha. Dagan ko na Levitico to show to gitawa ko to easy to get understanding to sayon kay nga pagsabot nga adunay ceremonial diha nga nahitabo sa Levitico pero wa kay nahitabo diha nga baal kay diha sa Osias naa diversion na ilahang sabat naan man sila gi-apply kini suon man sila sa mga nasod na sila mga Diyos baal mo nga dili sa kuan dili nimo ma-apply nga nagsugod na diha pagsimba sa baal kay dili pa man gi-declare sugo ang balaod mahitungod ang mga ceremonial law o ceremonial sabat. Bagar ko gamay bro. Sunod nga pangutana bro. matubag siya. Sunod nga pangutana bro is kanus aman gihunong ang ceremonial sabat nga may gipasabot aning gingon sa Osias 2:11. Okay. Ang katumanan ani katong pagagisi sa tapil katong kamatayon ni Kristo dito sa cross. Sige, asa man natong Kasi natapos asa naman itong ebidensya naman pod nato bro nga mo na katumanan bro. ang atong ebidensya basa dili kining pagagisi sa tabil sa templo. Ingon ang Dios din natapos Kuan guro sa Mateo, kuan guro na sa mabasa sa Mateo 27 o 52 ang tabil sa templo. Taga nato kay si Kristo mo may katumana sa kuan type man siya, fulfilling siya kung kuan magunan siya pinagi sa cross mang katong akong tubag na Kuya Jando ganina sa Colossus 2. Kay dire man gud gisubutan sa Osias ug sa Leviticus. Bro, Nagsugod na Gilbert. apostate sa mga Israelite kay dito na sila gikan sa mga Ehipto. Ang practice sa mga Ehipto tuduan sila lahi nga God, practice sa pagkaon, lahi nga mga pagsaulog. Mao man na siya. Dito na gisugot ta po dito. Bro, Gilbert. Sige bro. Sige, makabuylog ko na Naluwat ko diha. Mura man kag mahadlok mo tubag imong kauban bro Julito. Unsa man ka patubagan ang kauban nimo? Dili, nalubat na ko ba? Nalubat lang ko. Ambot lang tao na padugog pa ba ko diha? Nalubat. Dili bro, kamo lang maminaw ko kay 5% Dugog man Nalugog pa ba? Kung tingog diha, dungog pa ba? Na-charge man ko po diha kining Samsung karon. Kining Samsung dili ni masagtakan og headset kay usa ra ang iyang charger og ang headset. O nang madungog pa ko diha. Sungura bro, bra. So, ako na lang Jando. Sige, tana. Ako na lang ilisan bro. Ari ko sa unang Korinto 10:25. Ayan po, sobrang binugbog sila ron. Bugbog sarado si Julito Daig doon kaya ayaw niya pasagutin yung kanyang kasama dahil ang gusto niya siya lang ang mananagot. Kaya nararamdaman niya nagkokontrahan yung kanilang argumento, wala nang fix na mga sagot, hindi kasi pinagplanuhan yung doktrina patungkol sa bagay na yon. At sa next na natin pagbabalik, atin na pag-usapan yung unang Korinto 10:25 hanggang 30. Yay! Yun ang po ang ating next pag-usapan sa pagbabalik ng Straight to the Point. Paalam! Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan
Totohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidig. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.